Good evening po sa bawat isa. Magandang gabi rin po doon sa mga nanonood na naka-online. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sino po yung nagagalak at natutuwa na nasa templo siya ng ating Panginoon? At alam ko po na nag-i-enjoy po ang bawat isa't isa sa atin. Ano po? Tuwing tayo po ay pupunta at makikinig ng salita po ng ating Panginoon. At alam ko po na inihanda rin po ninyo ang inyong mga puso't isipan, ang inyong buong pagkatao para po makarinig ng aral na nagbubuhat po o nanggagaling sa ating Panginoon. Sino pong nag-enjoy sa mga aral po o sa mga mensahe ng nakaraan, ito pong nakaraang Hunyo, itong last June po. Dahil po, napakaganda po ng mga mensahe po natin. At dito po, part 1 pa lang po yan. Baka hanggang part 5 po yan. Basta sundan lang po ninyo. Sino po yung pagkatapos ninyong nakinig ng sermon, binasa po ninyo uli yung kwento na ating napag-aralan? Very interesting po yan at marami po tayong matututunan dyan. At ito nga pong month of June, napag-aralan po natin, nandun pa rin po tayo sa pinag-aaralan po natin yung believers with unfailing faith. At natunghayan po natin itong mga karakter na nakasulat o nasa Bible po, nasa Biblia, kung paano po itong mga taong ito na kahit ano po yung mga nangyari, naganap, ano yung mga pinagdaanan nila sa kanilang buhay, sa pananampalataya nila, hindi po natinag yung kanilang pananampalataya. Natili po silang matatag. Katulad po nila Noah, nila Abraham, nila Joseph, Moses, si Caleb, at si Joshua. Dito po, ang dami po nating matututunan dito. Kaya naman po, ito namang buwan na ito, itong month of July, atin naman po tatalakayin ngayon, yan pa rin po yung believers with unfailing faith. Isa rin po sa mga karakter sa Bible na napakaganda po yung kanyang kwento o maibibigay po sa atin bilang mga mananampalataya, yung aral po. Ito naman po ay yung unfailing faith of Gideon. Kung babasahin po ninyo ang buhay po ni Gideon, nasa Judges po yan, Judges, mga hukom. Kaya nga po, hukom, hindi po ibig sabihin na sila po yung nagbibigay hatol. Kung hindi, sila po yung pinili ng Panginoon upang sila po ang maging leader sa bansang Israel. Ang bansang Israel po, napakarami po na nakita nito na himala, na talagang literal, face-to-face, harap-harapan, nakita po ng dalawa nilang mata ang mga himalang ginawa ng ating Panginoon. Subalit, doon sa mga himala na yan, naging matigas pa rin ang puso ng mga Israelita. Nakita po nila yan. Sila lang po ang nakakita o nakatikim ng pagkain galing sa langit, ang mana. Sila rin po yung nakakita kung paano po sa gabi sa disyerto, binigyan po sila ng pillar of fire ng ating Panginoon upang hindi sila lamigin. Binigyan din po sila pag-araw ng pillar of clouds para hindi naman sila mainitan. Napakarami pong milagro, lalong-lalo na po nung dumaan sila o mahati ang pulang dagat, ang Red Sea. Nakita po nila lahat ito. Pero pagkatapos nilang makita yan, maranasan nila ang kabutihan ng Diyos, balik na naman po sila doon sa katigasan ng ulo po nila. Yung disobedience sa lahat ng mga inuutos po o pinapagawa ng ating Panginoon. Sabi nga po nung isa kong kasiyo, Pastor, namana ba natin yung katigasan ng ulo na yan? Alam po ninyo, hindi natin namana yan Dahil binigyan po tayo ng free will ng Diyos. Yung free will na yan po yung hindi niya pinapakialaman. Hinahayaan niya tayo na magdesisyon. Piliin mo, mabuti, masama. Hinayaan niya po ang mga Israelita.
na magdesisyon po. Pero alam po ninyo, doon sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, yung pag-ibig po ng Diyos, yung unconditional love niya, hindi po nabawasan sa bansang pinili niya. Even sa kasalukuyan sa atin, napakatigas ng mga ulo natin. Nakita natin ang harap-harapan kung paano yung himala, ano ang unang himala na ginawa ng Diyos sa inyo, sa atin. Yung makilala mo siya, tinanggap mo siya bilang sarili mong tagapagligtas. Binago niya yung buhay mo. Isang malaking himala po yan, na dati ganito ka, suwail ka, pero ngayon masunurin kang anak. Himala po yan. Pero madalas kinakalimutan natin yan. Bumabalik tayo ulit doon sa yung luma natin pagkatao. Ang mga Israelita po, ganyan sila. Tuwing ang mga Israelita po, sasamba sa Diyos-Diyosan, babalik sila doon sa mga masasama po nilang gawain. Ang ating Panginoon, hindi po nagsasawa. Hindi niya po pinapabayaan. Hindi niya sasabi, bahala na kayo. Sige, hanggang dyan na lang kayo. Pag-iiyak po ang mga Israelita, nakikita ng Panginoon na nahihirapan sila. Dito po nagpapadala siya ng isang tao. Hukom na maglilid po sa kanila, mangunguna po sa kanila. Kung alam po ninyo, si Gideon, panglima po siya sa mga hukom na pinili ng ating Panginoon upang gabayan, ilid ang bansang Israel. Magbibigay na lang po ako ng mga pangalan at kayo po, basahin na lang po ninyo yan. Ang una pong naging hukom sa bansang Israel, wala pong iba kung hindi si Othniel. At pagkatapos niyan, sumunod po si Ehud. Pangatlo po si Shamgar. At ang pangapat po yung babae si Deborah. Panglima po si Gideon. Ang lahat po na yan, tuwing iiyak ang mga Israelita sa ating Panginoon, kahit na napakasama nila, ang ating Panginoon hindi niya pumatiis na naghihirap ang kanyang bansang pinili. Ang mahal po niyang bansang Israel. Yan pong Israel na yan po yung ginigera ng mga Palestino ngayon sa kasalukuyan. Yan po yung pinili ng ating Panginoon. Pagmasdan po ninyo, bakit ang liit lang ng Israel? Ang lalaki ng mga bansang Muslim na ito. Pero hindi nila matalo-talo. Pinag-uusapan, pinagtutulungan po siya. Pero hindi siya natatalo. Bakit? Hanggang ngayon, yung Diyos na nangako kay Abraham, kung sino yung magbibless sa iyo, ibibless ko. At kung sino yung magsusumpa sa iyo, susumpain ko. Yan po ay ginagawa ng ating Panginoon. Siya rin po yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Siya pa rin yung Diyos natin hanggang ngayon. Hindi po nagbago ang ating Panginoon. Kaya nga po, dito makikita po natin sa kwentong ito, sa chapter 1 up to chapter 5 ng Judges, o hukom. Dito po, dahil po ang nauna sa Judges ay ang aklat po ni Josue. Si Josue, namatay na po dyan. Si Joshua, namatay na po siya. At ngayon, wala na pong leader ang mga Israelita. Kaya dito nagtanong po sila, sino ang unang lulusob o lalaban sa mga Medyanita? Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, kayong mga Juda. Kaya sa madaling salita po, ang mga Israelita, pabalik-balik na lang pong ganyan sa kanilang mga kasalanan. Pag binigyan sila, matitikman po nila yung kasaganaan, yung kabutihan ng ating Panginoon. Pagkatapos nun, balik na naman sila. Ang ayaw ng ating Panginoon, yung sumasamba sila sa mga, sa mga Diyosan. Pinagpapalit nila yung Diyos na nakita na nila na gumawang himala sa kanila harap-harapan pagkatapos pagpapalit nila sa mga rebulto, sa mga Diyosan. Ayaw ng ating Panginoon. Subalit, dito po sa kwentong ito, dahil nga matigas ang ulo nila, ang sabi ng ating Panginoon, hahayaan ko na kayo. Inilagay niya po sa mga kamay ng mga Midyanita ang mga Israelita. Kaya sa kwentong ito, makikita po ninyo, mababasa ninyo na ang mga Israelita,
Himbis na nasa kapatagan sila dahil nga inaapi sila ng mga Midianita dahil malalakas ngayon ang mga Midianita. Alam po ba ninyo kung saan nakatira ang mga Israelita? Nasa bundok po sila. Nasa kuweba po sila. Doon sila nagtatago. At tuwing nagtatanim po yan, kapag malaki na, yung mga tanim po nila, yung mga hayop po nila, ang ginagawa po ng mga Midianita, lulusubin sila na para silang mga lokos, mga balang. Alam po ninyo yon, nakasama nila yung kanilang mga kamelyo na napakarami. At pagkaalis po ng mga Midianita, parang binagyo ang mga Israelita. Walang natitira sa kanila. Ganyan po sila pinahirapan ng mga Midianita. At dyan po sila umiyak sa ating Panginoon. At nakita po ng ating Panginoon, ang ating Panginoon, soft-hearted po yan. Yung unconditional love niya, hindi po nababawasan. Hindi siya bengatibo na katulad po ng tao. Humingi ng tulong, umiyak ang mga Israelita. At dyan po niya, pinili si Gideon para mamuno sa kanila. At dito po sa ating pag-aaralan, ang sabi po ng Judges chapter 6 verse 11 up to 12, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianite. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan na ipinagkaloob ninyo ang inyong bugtong na anak, walang iba kung hindi ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa iyong unconditional love, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, mga kagalingan sa aming mga karamdaman. Maraming salamat po. At sa gabing ito, samahan mo kami, Panginoon. Buksan mo po yung mata ng aming pangunawa, mata ng aming puso, upang lalo pa po naming maunawaan, intindihin ang mga salita mo, upang ito ay sa puso po, maipamuhay po namin, Panginoon. Akin po, Panginoon, sinusuway ang lahat ng gawain ng kaaway, yung spirit of destruction in the mighty name of Jesus. Akin po, Panginoon, winawasak ito, Panginoon. Hayaan mo na ang bawat kaisipan na naririto sa loob ng iyong sanktuaryo at doon sa mga nakikinig, nanonood sa kanilang mga bahay. Hayaan mo, Panginoon, ang kaisipan nila ay matuon na diretso po sa inyo in the mighty name of Jesus. Lord, alam ko po, may palalayain ka sa gabing ito, Panginoon. Meron kang milagrong gagawin kung sino man po yung nangangailangan ng milagrong ito. Kapatid, tanggapin mo ang milagro ng ating Panginoon sa buhay mo. Ano man yan, manampalataya ka. Maraming salamat po. Panginoon, dukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Empower me, Lord. Ang salita mo ang siyang magiging salita ko lamang po. Panginoon, maraming salamat po sa iyo pa rin ang kapurihan, kalwalatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Dito po sa pag-aaralan natin, panglima po sa mga hukom si Gideon na pinili ng ating Panginoon upang pangunahan po ang bansang Israel. At dito po natin pag-aaralan kung paano po ang buhay ni Gideon bago po siya pinili ng ating Panginoon. Gideon had an unfailing faith in God because Number 1 po, Gideon believed in what God had said about him. Ano ba ang sinabi ng Panginoon kay Gideon? Kung babalikan po natin dito sa binasa natin kanina sa Judges chapter 6 verse 11 to 23, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a wine press to keep it from the Midianite. Tingnan po ninyo ito. Si Gideon, naggigiik po
ng trigo sa ilalim po ng pagawaan po ng alak, yung ano po, yung wine press. Ano po, yung batong malaki yan, yung iniikot po yan. Nasa ilalim po siya, himbis na nasa itaas po o nandun po siya sa ganito, lantaran po. Bakit niya ginagawa yon? Bakit doon pa siya sa ilalim, nakatago siya? Dahil nga kapag nakita sila ng Midianite o nakita siya ng mga Midianite at kukunin yung kanya pong ginigiik na trigo. Ganyan po katindi yung nangyayari po sa mga Israelita sa panahon na yun dahil nga suwail sila. Matigas ang ulo nila. Hinayaan po ng ating Panginoon na matikman nila, maranasan nila. Ano po? Yung ganon na sitwasyon. Kaya nga tumawag naman sila. Kaya ang Panginoon natin, alam po ninyo, kahit even right now, today, sa henerasyon natin, nakita na natin ang himala ng Diyos sa buhay po natin. Pero bakit? Napakatigas ng puso natin, ng ulo natin, bumabalik ulit tayo doon sa dati natin. Ang mga Israelita ganito. Pero alam po ninyo ang nangyari. Ang sabi sa verse 12, when the angel of the Lord appeared to Gideon. Pag sinabi po dito, the angel of the Lord, ito po mismo ang Diyos, ang Panginoon po natin. Kaya nga, ano po sa verse 12, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Siguro, si Gideon, nagtaka siya, oo nga, nasa sa akin ang Diyos. Pero paano ako naging mighty warrior? Baka si Gideon po, nung panahon na yun, yung katawan niya, patpatin. Ano po? At hindi pa siya nakaranas na makilaban, makidigma. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, the Lord is with you, mighty warrior. Ang salita po ng Diyos kahit kailan, hindi nagkakamali at hindi sinungaling. Kapag sinabi po ng Diyos, yung sinabi niya kay Gideon, the Lord is with you, mighty warrior. Dahil po alam ng Diyos kung sino si Gideon. Noong una pa po, alam na ng Diyos. Mamaya po pag-aaralan natin yan. Pagkatapos sa verse 13, ano ang sabi? Pardon me, my Lord. Sa atin po, sa lingwahe natin, excuse me po. Ano po ba yon? Hindi ba ganyan? Yung bang magalang na salita, yung bang makikiraan nga po. O kaya doon po sa Australia, ang lagi nilang pag hindi nila naintindihan o gusto nilang paulit, sorry. Yan po yung mga lengguwahe nila. Kaya dito, ang sabi naman ni Gideon, pardon me, my Lord. Nagtakaya kasi The Lord is with you, mighty warrior. Sabi. Pardon me, my Lord. Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Kung ang Diyos ay nasa sa amin, kasama namin, bakit nangyayari ang lahat ng ito? Where all His wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hands of Midian. The Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? But the Lord is with us. Kung ang Diyos ay nasa sa amin, bakit nangyayari ang lahat ng ito? Nasaan yung mga himala na kinukwento ng mga ninuno namin na ginawa ng Diyos, ng Panginoon? Sabi po ni Gideon. Bakit alam po ni Gideon ang kwento ng mga ninuno nila? Dahil yung kanilang mga magulang, kinukwento po nila ito. Kaya alam niya, kaya nagtanong siya ng ganito sa ating Panginoon. Kaya po sa atin napaka-importante po, sa pamilya po natin, dapat nating ikwento kung gaano po kabuti ang Diyos sa mga anak po natin para hindi nila makalimutan. Para alam nila bakit sila naroroon sa sitwasyon na yon. Dahil mabuti ang Diyos sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga lola.
nakilala nila ang ating Panginoon. Kaya nga si Gideon, ganito po siya. Bakit niya alam ito? Kinwento ng kanyang mga magulang, mga ninuno niya. Kaya nga po, ang sabi dito sa verse 14, o doon po sa 13, sabi niya, kung ang Diyos ay nasa sa amin, bakit iniiwan niya kami? Pinabayaan niya kami. Ano po? At ibinigay niya kami sa mga kamay ng mga Midianita. The Lord turned to him and said, hindi po sinagot siya ng ating Panginoon. Siguro habang sila nag-uusap, ang Panginoon naglalakad pagkatapos sumarap sa kanya. Ano ang sabi niya? Go in the strength you have. Sige, humayo ka. Sabi niya. Sa iyong lakas, kung anong meron kang lakas, at iyong, save Israel out of Midian hands, and am I not sending you? Pardon me, my Lord. Pangalawa na po yan. Makulit siya talaga kay Gideon. Pardon me, O Lord, sabi niya, my Lord. Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh. Alam na pa naman niya. Ang aking, sabi niya, sabi niya, ay ang pinakamahina sa Manasseh. And I am the least in my family. Ako yung pinakahamak sa aking pamilya. The Lord answered, I will be with you. And you will strike down all the Midianites, leaving none alive. I will be with you. Ito po, pag sinabi ng Panginoon sa atin, sasamahan talaga tayo ng ating Panginoon. Hindi po katulad ng tao. Sige, atsyo ko kayong gulot mo, nasa likuran mo ako. Pero pagdating po noong gipitan na, pag tinignan mo na, saan kaya siya? May wala na eh. Hindi mo na maaasahan. Pero ang Diyos pag sinabi niyang, I will be with you, siguradong nandyan siya sa tabi mo. Hindi ka niya iiwan. Ano man po yung pinagdadaanan ninyo ngayon? Katulad ba kayo ni Gideon? Sasabihin ninyo, ako ang pinaka-weakest. Ano po? Alam ng Diyos po yan. Subalit, ang Diyos pag nagsalita po, matatag po. Gagawin niya po ang kanyang sinabi. I will be with you and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Gideon replied, if now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you talking to me. Please do not go away until I come back and bring my offering and set it before you. Humingi pa siya ng pabor sa ating Panginoon. Lord, kung ikaw nga yan nagsasalita, huwag ka munang umalis, no? Pagluluto kita. Magbibigay ako ng offering sa iyo, ay pagluluto kita. Dapat po tayo, kapag meron po tayong pinramis sa ating Panginoon, tuparin po natin, gawin natin. Dahil ang Panginoon, kapag nagsalita siya, yung mga promises niya, totoo po yan. Mangyayari po yan sa buhay po natin. Kaya dito, anong sabi niya? Dito sa 18, please do not go away until I come back and bring my offering and set it before you. And the Lord said, I will wait until you return. Mabait po ang ating Panginoon. Maghihintay ako hanggang sa pagbalik mo. Gaano kaya katagal naman ito? Kung aanhin po natin ang kwento, ano ang sabi? Gideon went inside, prepared a young goat. Paano niya kaya hinuli itong young goat na to? Natural, naghabulan muna sila. Ano po? Sabihin natin na 5 minutes na silang naghahabulan. At pagkatapos, anong sabi diyan? And from an ephah of flour, he made bread without yeast. Natural. Mamasahin niya muna po yung tinapay, yung yeast. Hindi po, itang arena, mamasahin niya muna. Ilang minuto yon? Sabihin natin, 5 minutes na naman. 10 minutes na yan. O yung natural, yung goat na yon, yung kambing na yon, yung batang kambing na yon, ano ang gagawin niya para maluto? Hahanap muna siya ng kahoy. Ano po, pagkatapos kukuha siya ng tubig, ilalagay niya doon sa kalderong malaki, pakukuluan niya yan. Ilang minuto yung hihintay niya para kumulo yung tubig. Sabihin natin, 5 minutes na naman, 15 minutes na. Kakatayin niya ngayon yung kambing. Ano po,
Pag kinatay niya, ilalagay niya doon sa kumukulong tubig. Pagkatapos po nun, maghihintay na naman siya ng 20 minutes. Ilang minuto na po yan? May isang oras na. Ganyan po naghintay ang Panginoon kay Gideon. Sa atin po, gaano katagal natin pinaghintay ang Panginoon sa buhay po natin? Pero dito po makikita natin, ginawa po lahat ni Gideon yan. At nung mangyari na po ang lahat niyan, natapos niya, yung laman, inilagay niya sa basket, yung sabaw, inilagay niya sa isang kaldero. Tapos yung tinapay po, ngayon, pinuntahan na niya ang Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, sige, yung karne, ilagay mo sa ibabaw ng bato. Yung tinapay, ilagay mo rin dyan. At pagkatapos, kunin mo yung sabaw, ibuhos mo dyan. Binuhos niya. Ano po ang ginawa ng angel of the Lord? The angel of the Lord, God said to him, take the meat and unleavened bread, place them on this rock, and pour out the broth. And Gideon did so. The angel of the Lord touched the meat and the unleavened bread with the tip of the staff that was in his hand. Fire flared from the rock, consuming the meat and the bread. Ano yung pinakita ng ating Panginoon kay Gideon dito? Pagbasa po ang isang bagay, kahit na anong gawin mo, hindi masusunog. Tama po ba? Ang pinagawa ng ating Panginoon kay Gideon, ilagay mo sa itaas ng bato na yan, yung karne at yung tinapay, buhusan mo ng sabaw. Binuhusan po pagkatapos, ano ang ginawa ng ating Panginoon? May hawak po siyang tungkod at kanyang tinats yung bato at lumabas po ay yung apoy at nasunog po yung kambing, yung karne ng kambing at saka yung tinapay. At ano ang sabi diyan? And the angel of the Lord disappeared. Nawala. Pinatunayan lang po ng Panginoon, talagang siya ang Diyos. Siya lang ang pwedeng gumawa noon. Wala nang iba. Kaya nga, ano ang nangyari kay Gideon? When Gideon realized that it was the angel of the Lord, he exclaimed, alas! Sabi niya, Panginoong Diyos! Natural, nabigla po siya. Doon sa niya. Kaya nga, alas, sovereign Lord, I have seen the angel of the Lord face to face. But the Lord said to him, peace, do not be afraid, you are not going to die. Alam niya po, kapag nakita mo ang mukha ng Diyos, mukhaan, mamamatay ka. Bakit alam niya ito? Kinwento rin ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga ninuno. Kaya dito, alas, Panginoon, alam niya mamamatay siya. Dahil nakita niyang harap-harapan ang Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot. Hindi ka mamamatay. Napakabuti po ng ating Panginoon. In spite doon sa mga doubt po natin, pwede kang sumunod bilang mga mananampalataya. Yung bang natatakot ka pero gagawin mo rin? Magagawa mo. Gagawin mo rin yan. Mayroon kang lakas yung naglalaban yung pero alam ng kaloob-looban mo kung ano yung tama, kung ano yung susundin mo. Kaya nga po, si Gideon, naniwala siya doon sa sinabi ng ating Panginoon. Patungkol siya na siya po ay mighty warrior. Kaya nga, ano pa yung kwento sa Biblia po na pwede nating ihambing dito sa buhay po o sa kwento po ni Gideon? Naaalala ho ba ninyo noong si Mary, nung sabihan siya ng anghel, na ikaw, mapalad ka, babae. Paano naging mapalad si Maria? Dahil siya yung magdadalang o maglilihi sa ating Panginoong Jesus. Kaya dito rin po sinabi ng anghel kay Maria, ano ang sabi nung batiin po ng anghel si Maria? The Lord is with you, sabi rin ng anghel dito. Kaya iisa lang po yun. Kaya nga dito sabi rin ng anghel, kay Gideon, the Lord is with you, mighty warrior.
Dito po kay Mary sa Luke chapter 1 verse 38, ang sabi po ni Mary nung sabihin sa kanya ng anghel na yon, and Mary said, "Behold the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word." Mangyari nawa ang sinabi mo, ang iyong salita sa akin. And the angel departed from her. Unfailing faith is embracing God's word about you even if it doesn't make any sense. Ano po kaya? Yung salita ng Diyos na meron pong o nagre-rema sa inyo. Yung salita ng Diyos nung nabasa po ninyo yan, narinig ninyo, nagre-rema po yan. Ano kaya yung pinagagawa ng Panginoon sa inyo? Alam po ninyo, ang pamamaraan po ng Diyos hindi talaga natin matanto o mauunawaan o malalaman po natin. Kahit na hindi po natin alam, sumunod lang po tayo. Dahil hindi naman po tayo ipapahamak ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, ang kailangan lang po natin, sumunod po tayo. I-embrace po natin kung ano yung sinasabi po o pinapagawa ng ating Panginoon sa atin. Sa Jeremiah chapter 1 verse 5, "Before I formed you in the womb, I knew you." Bago ka pa na forma, na buo, sa sinapupunan ng iyong ina, bago ka nabuo, tayo lahat, bago tayo nabuo, alam na po ng Diyos kung sino tayo. Kilala na po tayo ng Diyos. "Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation." Sa Psalms 139 verse 16 to 18, "Your eyes saw my unformed body." Ang iyong mata, nakita niya yung hindi ko pa buong katawan, sabi po ni David. "All the days ordained for me were written in your book." Kaya po, alam niyo, ngayon, oras na ito, yan po ay nakasulat doon sa aklat po natin. Noon pa man, alam na ng Diyos na kayo, na naririto sa loob ng sanktuaryong ito, sa Calvary Temple, ganitong oras, 7:13. Alam na po ng ating Panginoon yan. Nakatakda na po yan. At mamaya, kung ano yung gagawin ninyo paglabas dyan, sa pintong yan, nakasulat na rin yan. At alam din po ninyo, na nakasulat na rin yan doon sa aklat na yon, kung nakikinig kayo o hindi. Naniniwala po ba kayo nun? Kung ang iniisip ninyo, matagal magsalita si Pastor Is. Alam po yan, nakasulat na po yan. Sigurado po yan. Kasi yan po yung sabi ng salita ng Diyos eh. "All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. How precious to me are your thoughts." God, gaano kahalaga, ang iyong mga iniisip mo para sa akin, Panginoon. "How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you." Kapag nananalangin po tayo, minsan nakakatulog tayo. Pero dito, sabi po ni David, "When I awake, I am still with you." Ang ibig sabihin, nakatulog siya dito. Nung magising siya, ginotso ka pa mo rin pala. No? Nararamdaman mo pa rin yung presensya niya. Uulitin ko lang po, nung nasa Australia po ako, nakikinig po ako ng praise and worship. Pagkatapos ko pong nagbasa ng salita ng ating Panginoon. Pagkatapos po, nagpipray ako, nakikinig ako ng praise and worship. Nakatulog ko po ako ng malalim na malalim. At noong magising po ako, dahil po naiihi ako, tumayo po ako. Alam po ninyo kung ano ang ginagawa ko? Umaawit po ako. Hindi ko alam na umaawit po ako.
Pilit ko pong pinipigilan yung bibig ko para umawit dahil nga pupunta ako ng CR. Hanggang sa CR, habang umiihi po ako, umaawit ako, hindi ko talaga makontrol. At noong hihiga po, nasabi ko tuloy sa atin, Lord, isto na po. Pero nung humiga po ako, hinahanap-hanap ko. Lord, sige pa, sabi ko. Pero sinabi ko kasi, tama na. Sabi ko, mabuti pang hindi ko sinabing tama na. Ang sarap yun. Yung nararamdaman ko nung ganon. Ano po, yung nagpipraise and worship ka habang natutulog, tapos nakatulog ka, tapos nagising ka, nandun pa rin yung presensya ng ating Panginoon. At hanggang ngayon po, inaasam-asam ko uli yun. Lord, gusto ko pang maranasan po uli yun. At alam ko, ibibigay uli ng ating Panginoon yun. Ganito po yung sinasabi. Sa Jeremiah 29 verse 11, ang sabi po, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. For I know the plans I have for you. Alam po ng Diyos, ng ating Panginoon, ang plano niya sa bawat isa't isa sa atin. Napakaganda po ng plano niya. Bakit madalas hindi po nangyayari yan? Dapat po meron tayo kasing cooperation. Makipag-cooperate po tayo. Dapat meron po ibibigay po natin yung sarili po natin para mangyari po yung plano ng ating Panginoon. Mabuti nga ang plano ng ating Panginoon, pero ikaw naman, suway ka ng suway. Ang sabi ng ating Panginoon, ito yung gawin mo. Respetuhin mo yung mga magulang mo para ikaw ay mapagpala, humaba ang buhay mo. Pero ikaw naman, ano ang ginagawa mo? Disrespectful ka, disobedient ka, matamad ka. Mangyayari ba yung plano ng ating Panginoon sa buhay mo? Hindi. Sino ngayon ang sumisira? Ang Diyos ba o ang tao? Ang tao. Di po ba? Bakit? Dahil binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Alam po ninyo yung free will na yan? Yan po yung ginagamit natin sa kasalukuyan. Tayo po yung hari ng buhay ng sarili natin. Ano yung free will na yan? Nag-decide po kayo na sisimba kayo. Pupunta kayo ng Calvary Temple ngayon. Yun yung free will. Yung wala dito, nakikipagbaka pa sila, pupunta kaya ako, hindi. Ang ginawa nila, hindi. Mag-online na lang ako. Yun po yung free will. Yan po yung hindi minamanipula ng ating Panginoon o kinokontrol niya. Hinahayaan niya na tayo po ang mag-decide. Kaya kung gusto ninyong mangyari, yung plano ng ating Panginoon, natural, makipag-cooperate kayo. Makipag-cooperate po tayo. Amen po ba? The best thing that could happen to us is the will of God. Just embrace and believe His word in obedience. Totoo po ito. Ang pinaka mabuti po na mangyayari po sa atin, walang iba kung hindi po yung plano ng Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Amen po. Gideon had an unfailing faith in God because, number 2 po, Gideon demolished idols and built God's altar. Sa Judges chapter 6 verse 24-32, dito po makikita natin, kung babasahin po natin, so Gideon built an altar to the Lord there and called it, the Lord is peace. Bago po nagtayo, gumawa ng altar, si Gideon, meron pong pinagawa ang Panginoon sa kanya. Dahil nga po, under po sila ng control ng mga Midianita. Ang tatay na, si Joas, nagtayo po ito ng altar. Para kanino po? Kay Baal. At meron pa pong isa dyan, yung Asera, Paul. Kaya dito, pinaano po ng ating Panginoon yan. Pinawasak niya po. Kung babasahin po ninyo ang kwento dito, ang sabi niya, so Gideon built an altar to the Lord there and called it, the Lord is peace. To this day, it stands in Ophrah of the Abiezrite. That same night, the Lord said to him, take the second bull from your father's herd, the one 7 years old.
Tear down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole beside it. Then build a proper kind of altar to the Lord your God on the top of this height, using the wood of the Asherah pole that you cut down. Offer the second bull as a burnt offering. So Gideon took 10 of his servants and did as the Lord told him. But because he was afraid of his family and the town people, he did it at night rather than in daytime. Iyon pong inutos ng ating Panginoon. Sirain mo, wasakin mo yung itinayo ng iyong ama na altar para kay Baal at yung Asherah pole. Ano po? Ginawa naman po ni Gideon. Hindi niya ginawa ng araw, yung masala, yung maliwanag po. Ginawa niya sa gabi. Kasi nga, kung gagawin niya ng daytime, makikita siya ng mga tao. Siguradong susugurin po siya. Kaya, ang ginawa niya po yan, gabi. Kumuha pa siya ng mga kasama niyang 10. Siguro habang pong natutulog, natural, nasa itaas po yan. Yung mga altar po nila noon, nasa itaas yan. Ano po? Inuunti-unti nila hanggang masira po nila. At doon nagtayo si Gideon ng panibagong altar. Nung kinaumagahan, nakita po yan, kung babasahin ninyo, nakita ng mga tao, nang milyari, o tingkeka tamong kay altar, ang poing kay ng Asherah na, o ninong menyira, ninong memalbal. Nalaman nila ngayon, si Gideon ang gumawa. Kaya pinuntahan po nila ngayon kung saan siya nakatira, kung saan yung tatay. Ano po? Kaya dito po, mababasa po natin dyan sa 31, noong yung mga tao ay nando na po sa bahay, ang sabi po nila, ikay ng anak mo. At penyira ng altar. Ang po'y tang Asherah pole. Kini, dalami yan, paten miya. Pero si Joas po, yung tatay po ni Gideon, ano sabi niya sa verse 31? But Joas replied to the hostile crowd around him, are you going to plead Baal's cause? Are you trying to save him? Bakit kaya ganito magsalita si Joas? Siya naman ang nagtayo nun. Bakit kaya? Alam po ninyo, dahil nasa ilalim po sila ng kapangyarihan ng pamumuno ng mga Midianite, para hindi na sila masyadong mahirapan nakipag-compromise si Joas. Sige napin, bakit nakata mo masyadong pasakitan? Gawa tamong altar. Pero, naman totoo. May kipag-compromise siya. Pero ayaw po ng Diyos yan, yung compromise. Kaya nga, anong sabi ni Joas? Whoever fights for him shall be put to death by morning. If Baal really is God, kung si Baal ay tunay ngang Diyos, he can defend himself when someone breaks down his altar. Kaya kung minsan po, napapanood natin sa TV, pag may nasunog, karga-karga niya si Santo Niño. Tina-interview siya, salamat po, naligtas ko si Santo Niño. Dapat ikay Diyos ng Santo Niño, ika magligtas Hindi po natin sila minamak. Sinasabi lang natin yung katotohanan. Kung ito po, ang sabi ni Joas, if Baal really is God, kung si Santo Niño ay tunay nga ang Diyos, ang sabi po niya, he can defend himself. Dapat iligtas niya. Kapag nasusunog, lumulubog, may baha, dapat iligtas niya yung sarili niya. Tama po ba? Anong mag-amen? Taga lang ating kopang kaya. Maka-jersey pang number 30. Stephen Curry pa. Makapibles sa pampulis kaya kayo. Hindi po ako nagsasalita nito. Ayan po. Napakaliwanag po dyan. Kaya nga po, ang sinasabi ko, kumati na ako, sabi ng iba. Nung naning kinagisnang ko, dito na lang ako.
O tiyak ka mamasa, kapatid. Kaya yung mga Spaniard, ano ang tawag nila sa atin? Ano ang tawag nila sa atin? Indio. Sunod-sunuran tamo mo, nanay sasabihan. O tama ni Garalisyo. O tama masa, ba't hindi tayo magbasa ng salita ng Diyos? Itong Bibliang ng ito, ayan po, nakasulat. Amen po ba? Kung kayo meron pa kayong tinatagong ganyan, Pastor, mo balo no magkano yay ta? Maski magkano ya pa yan? Pota bildugunan niya pa yan, lay away ya pa. Di ba? Meron nagtitinda ng ganyan, lay away, baldugan. Baldugan yung Diyos. Kaya yung Jowa sabi na, if Baal really is God, he can defend himself when someone breaks down his altar. So because Gideon broke down Baal's altar, they gave him the name Jerub-Baal. Baal. That they saying, let Baal contend with him. Paborin niya na Baal. Pag depensahan na yung sarili na, o iligtas na yung sarili na. Malinaw po ba sa atin? Hindi po natin sila iniinsulto. Sinasabi lang natin kung ano yung katotohanan na nakasulat po sa banal na kasulatan. Magbasa po tayo, mag-aral po tayo. Para matanggal yung tawag ng mga Espanyol sa atin na Indio. Alam ko po sa Calvary, wala nang ganyan. Amen po ba? Mamasa mo po. Basan tayo yung salita na ng Ginoo. Para lumayata po, kitang makanya. Totoo ba ang sinabi ni Joas sa kanila? If Baal really is God, he can defend himself when someone breaks down his altar. Totoo po yan. O lalo na po itong Biyernes, anak ka-traffic ken. Pipila la, den tao. Sabi ko, otela kaya mamasa. Otela panagaralan. Salita na ning Ginoo. Ita namang makakera ka rin. Manluluwalo tayo puputi. Ita nga tsukeng kya po. Potang July 9. Pisisiksikan de, pipapapatan de. Anang karakal Aldo, napakaraming araw na hindi pinagsisiksikan niya, na hindi ba't hindi nila puntahan doon sa araw na yon? Nakukuha po ninyo? Kung meron pa po kayo nito, nasaktan kayo ngayong gabing ito, ano po? Pinapaliwanag po ng banal na Espiritu sa inyo na dapat hiwalayan na ninyo yan, itapon na ninyo. Kapag yan, ano po, inilagay ninyo sa sako at pumiglas, tuwakbo na lang kayo. Ano po? Natural po. Kami po, marami na po dyan sa likod na yan, noong hindi pa po kitchen yan, marami na po kaming pinagmamartilyo nila Pastor John dyan. Ano po, yung mga sinuko po ng mga kapatid po natin. Kahit na po yung anting-anting na hindi po namin mabasag-basag. Ano po, marami na po kami sinira dito. Pagkatapos tinapon na lang po namin. Sinunog po namin. Hindi naman nila nadepensa yung sarili nila. Ano po, di nga liwapin kanita, chok, gawan doon, chok. Masanting lang kasi panyulat. Kaya nga po, sa gabing ito, narinig po ninyo ito. Hindi po aksidente na narito kayo at narinig ninyo, nabasa ninyo sa LED po natin na napakalaki. Ano po, kung totoo nga yan, buhay nga yan, ano po, hayaan ninyo na pag binababa na ninyo yan, ano po, pipigilan niya kayo. Kapag hindi ya po, wala na po. Ugse yun eh. Ingkay. Kaya nga sa Exodus chapter 20 verse 3 to 6, dito po natin mababasa yung mga 10 kautusan na ibinigay po ng Panginoon kay Moses.
Yung unang kautosan po dyan na yung, you shall have no other gods before me. Pagkatapos yung pangalawa, you shall not make for yourself an image in the form of anything in the heaven above or on the earth beneath or in the waters below. Yung iba po ang katuwiran nila, minuman kasi sa samban bala mo remembrance lang mo, kaya pinatin ang litra 2. O bakit sisiklod ka? Makasiklod ka kaya? Ang sabi malinaw. Ito po tinanggal ng mga ng mga sa Katoliko. Basahin po ninyo yung mga nakasulat na 10 Commandments, pinalitan po nila. Kasi daw, nandito na sa una, yung you shall have no other gods before me. Nandun na. Kaya yung huli po sa 10 Commandments, dinoble nila para maging 10. Tinanggal po nila itong, you shall not make for yourself an image in the form of anything in the heaven above or on the earth beneath or in the waters below. Napakalinaw po ng mga utos po ng ating Panginoon. Pero ang tao, napakatigas ng ulo. Gusto niya pantayan niya kung ano yung inuutos ng Diyos. Gusto ng tao, yung sarili niyang pamamaraan. Pag napapahamak siya, Ginoo, o pepaboren mo ko. Pero ang tao ang lumabag. Tapos ang Diyos ang sinisisi. Tandaan po ninyo ito. Pag binasa, pinag-aralan po natin ito. Yung Holy Scripture, hindi po tayo mapapahamak. Totoo po, lahat naman ng nandito, hindi po natin pwedeng sundin. Ang lahat na nakasulat dito ay nagbibigay aral o makakapulot tayo ng aral. Yung mga ibang kwento. Buriyo pong tukyan itang gawa ng Judas. Nino pong bisang tuki. Natural, wala. Ano po? Kaya aral po yun. Yung matututunan natin doon sa buhay ni Judas. 3 taon niya mahigit nakasama ang ating Panginoon. Pero Judas pala siya. Kaya nga dito po, maano po natin, makikita natin, mababasa natin dito, ayaw na ayaw ng Diyos. Yung may iba kang Diyos maliban sa Kanya. Marami pong Diyos ngayon sa panahon po natin. Yung mga material na bagay. Yung trabaho lang po natin, nagiging Diyos na sa atin yan. O bro, sister, agkatanda ka keng service na keng Sabat. Ay ako po pwede, magobra ko. O Domingo po, ako mo rin pwede. Ali ating kaming service, 7, mamili ka. 7, 10, 2, 6. Ay ako mo rin po pwede. Ay ating kaming Miyerkules, ay ako mo rin po pwede. O mong tatawa mo sambalis na kayong Sabado, ay wala ang oras. Nakaroon tayo kitikit. Kaya tayo magaling yan. Ne? Ating Bible study at ating see you. Kaya natuto kay bro. Mapagal ko yan. Bro, birthday ng kahi, mag-video, ating video kay yan. Hawa, sige, munta ako. Kaya ba't kumegobra? Karina ako pa inawa. Mabilis ne? Ingkay, makanyan tamo. Ingkay. Isa tanas, makanyan ni skima na. Ingkay. Pero karas keng Bible study, para keng Ginoo atintangan dahilan. Sabi ko nga po sa Bible study namin, nakikita ko po. Pag nandun na ako, yayayain na nung mga bahay po, yung mga bahay. Aba? At na akong 30 minutes ba ninaya, lalo po. Ako po, bisa mga bitambi jockey, kene ako. Ne po. Ay ba't bili tayo microphone? Sigurado, maski mo agkat lumapit la rin. Mo mapapagkantan, magkantala. Pero karas kay salita na ng Ginoo, kaya nga mano na ng Ginoo, sa salita ng Diyos, kasakit. Pero ala na manggawan matsura. Kaya pan ngan, kabutihan ngan ang ibibigay. Ano po? You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the 3rd and 4th
generation of those who hate me. Pero yung 6 po, tingnan ninyo. But showing love to 1,000 generation of those who love me and keep my commandments. Bakit kaya 1,000? Mararanasan pa kaya natin yung 1,000? Hindi kaya eternity ito hanggang makaharap natin, makita natin face to face ang ating Panginoon? Amen po. Kaya nga 1,000. Dito po yung isa, sin of the parents to the 3rd and 4th generation. Kasalanan ng mga parents yan, ha? Pero aani din yung mga 3rd at 4th generation. Alin po ang pipiliin ninyo? Nasa sa inyo. Meron po kayong free will. Sa 1 John chapter 5 verse 21, Dear children, keep yourselves from idols. Colossians chapter 3 verse 5, so put to death the sinful, earthly things lurking within you. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desire. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Yung pong unang sinabi dyan, sexual immorality, impurity, lust, and evil desire. Very rampant po sa panahon po natin. Nagtataka lang po ako bakit yung ibang mga magulang, pinapayagan nila, mag-boyfriend pa lang at girlfriend, nakatira na sa bahay ng isa sa kanila. Nagsasama na. Napapansin po ninyo yan? Nagtataka po ako doon sa amin. Pambira kay nakandarene ako. O papayagan dang makanyan. Dempengari. Tabalo, okay mo ata ka rin. Pero ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? So put to death the sinful earthly things lurking within you. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desire. Don't be greedy. Eko kanu masiba, eko matako. For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Napapansin din ho ba ninyo dito sa atin, napakaliit lang ng lugar natin, kahit saan ka pumunta may kainan. No? May samji. Ne? Talagang papatenda na katamo ata eh. Di nga luwa naman na anong kaburing mamangan. Ne? 250, ay 250 yamo. Sulitang kain 250, gawang kay 1,000 na. Ne? Kaya manganeng mangan, kay ba't yan na bahalo, may impatyo na pala kanya, no? Kaya mitas sa presyon. Greedy person is an idolater. Ano po? Yeah. Philippians chapter 3 verse 18-19. For as I have often told you before and now tell you again even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction. Their God is their stomach. And their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. Their God is their stomach. Pakakalalayan ako po warning niya kanyan yan. Kaya pa, pinaalam po ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, na dapat hindi po ninyo Diyos yung kainyong mga tiyan. Pag natikman na ninyo, okay na. Na po. Kain, hindi po laklak. Ano po? At pag kinain naman ninyo, nguyain ninyo, wag ninyo kaagad lunukin. Kaya naiimpantso yung iba eh. Kaya nadadala sa hospital yung iba. Ang gusto niya, makarami siya, kaya pag sinubo niya, lunok. Amen po ba? Unfailing faith is getting rid of worldly things and making God the top priority in life. Karamihan po sa atin, dito tayo nagkukulang. Pastor, sayang niya po kasi holiday ya. Double pay, triple pay. Double pay ya po, kaya ba't kinabukasan po, Domingo ya pa. Aba, karakal na pong pay. Sayang niya po. Kaya na ako po tutuki, kaya mag-service, mag-attend service, mag-attend sabat.
Kay ba po tangakit mo, kumusta na? Tiyatampe overtime ko, Pastor, may baldugla yan. May walala yan. O nung inu namin gino, masigit pa kiyatan double-double. 100 folds, imbiyan na paningino. Sa Diyos, kapag ginawa mo yon, wala kang kalugi-lugi. Hindi lang pera, meron ka pang kapayapaan. Meron ka pang mabuting pangangatawan, malusog na pangangatawan. Hindi lang isa ang pagpapala, maraming pagpapala ang pagkakaloob ng Diyos. Kapag inuna po natin siya. Pinriority po natin sa buhay po natin. Pangatlo, Gideon had an unfailing faith in God's because Gideon trusted and obeyed God's battle plans. Karamihan sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, lahat po tayo mayroong pakikipagbaka. Madalas ang ginagawa natin, yung pamamaraan po natin, kung paano tayo magwagi o paano natin ma-overcome ang mga problema, mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Pero dito po, hinayaan ni Gideon, nagtiwala lang po siya, sumunod siya sa plano ng ating Panginoon, kung paano po yung makipaggera. Kaya nga dito, sa babasahin po natin sa Judges chapter 6, verse 33 to 40, now all the Midianites, Amalekites, and other eastern people joined forces and crossed over the Jordan and camped in the valley of Jezreel. Hindi pa po nila kasama dito yung Kohatites. Balo yan po itang Kohatites. Nung nino. Sabi na pong bishop, dito pong Kohatites, yung mga kumukuha ng tithes. Pero sa Calvary, wala pong Kohatites. Ano po? Kasi dito mababasa may lahat tithes. Ano po? Kaya, ano po ang sabi dyan? Yung mga Midianites, Amalekites, at saka yung Eastern people, nagsanib po silang puwersa. Nagkaisa sila. Ano po? At nagkampo po sila doon sa bundok ng Jezreel. Then the Spirit of the Lord came on Gideon, and he blew a trumpet, summoning the Abiezrite to follow. Alam po ninyo, noong kapanahunan dito, alam po nila, kapag yung trumpeta, tinatawag sila para makipagbaka. Meron naman po yung bang magtitipon-tipon lang sila. Alam po nila yan. Kaya noong i-blow po ni Gideon yung trumpet, lahat po ng mga kalahi niya, mga lalaki, yung pwede makipagdigma, tumugon po sila. Ano po ang sabi diyan? He sent messengers throughout Manasseh, calling them to arms, and also into Asher, Zebulun, and Naphtali, so that they too went up to meet them. Na-assemble niya po ito. Kaya nga po, dito nakapag-assemble po siya ng 32,000 na mga sundalo niya. Alam po ba ninyo kung nasaan ang lugar po nila Gideon? Nasa itaas po sila ng bundok. At yung kalaban po nila, nasa baba, yung mga Midianite. Ito pong nagkaisang ito, yung tatlong bansang ito, ano po, alam po ninyo kung ilan yung total ng mga sundalo nila? 135,000. Kung nasa itaas ka, ako po, nandito lang ako, nakikita ko kayo. Kung ilan po kayo dyan, napakarami ninyo. Tapos ako lang ang mag-isa, kalaban ko kayo. Ano kaya ang nararamdaman ko ngayon? Sila 32,000 kontra sa 135,000. Natural. Mangalgal ka, may takutan ka, di ba? Magkakaroon ka ng takot sa sarili mo. Kaya nga po dito sa Judges chapter 7 verse 2 to 22, ang sabi po ng ating Panginoon kay Gideon, the Lord said to Gideon, you have too many men. Aba, sa Diyos, marami pala yung 32,000 kontra sa 135,000. Marami pala sa Diyos yung 32,000. Ano po, nung binabasa ko ito, I cannot deliver Midian into your hands, or Israel will boast against me. Aba, kung ganyan kayo karami, hindi ko pwedeng ibigay sa inyo o manalo kayo sa mga Midianata, sabi niya. Kasi baka magmayabang kayo. Dahil kami, matatapang kami, marami kami. 32,000 kami, kaya natalo namin yung 35.
I-divide po ninyo yung, kung 32, 100, i-divide ninyo sa 135,000. Kada isang Israelita, ilan kaya yung dapat niyang patayin? Ano po yung katumbas niya? Ano po? Dentaho kanita, hand-to-hand combat lang, pero malalakas po sila. Nakakapatay po sila ng 100. Ano po? Ngayon, sa atin lang, saksakan mo eh. O kaya, palo-palo mo at yun ang mamamatay eh. O nung dinala na pa rin kayarap mo. Ano po? Kaya dito po ang sabi ng ating Panginoon, now announce to the army, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. Sabi niya po na. So 22,000 men left. Ba, karakalda pala rin matalote, ketang 32,000, 22 la po. Retang mataloti. Ano po? Kaya nga, ano po ang nangyari? While 10,000 remain. 10,000 na lang po. Doon sa 32, naging 10,000 na lang po. Ano ang sabi ng ating Panginoon? But the Lord said to Gideon, there are still too many. Ba? No? Tingnan po ninyo yung pamamaraan ng ating Panginoon. Doon sa 32,000, marami pa sa Kanya. Ngayon, ano po, ang sabi ng ating Panginoon, di tan tatakot, sabihan mo, retan tatakot, mako na la, muli na la. 22,000 na pala rin mataloti. May ako la, minuli la. May lakwan lang yan naiwan na yung 10,000. Sabi ng ating Panginoon, marami pa rin yung 10,000. Aba, kung ikaw yung leader, ano kaya ang sasabihin mo? Lord, misip na ka man. 32, megin lang 10. Ngayon, dakala pa mo rin kaya ka rin 10,000? Ano ba yung pamamaraan ng Diyos? Kaya hindi natin maabot yung pamamaraan ng Diyos eh. Ano po? Siya alam niya ang lahat. Kaya dito, ano po ang sabi? There are still too many men. Take them down to the water, and I will thin them out for you there. Dalhin mo sila sa may ilugan, sa may tubig. At doon, sabi niya, pipiliin ko kung sino yung dapat. Kaya nga po dito, anong sabi, ano ang pinagawa ng ating Panginoon? So Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues as a dog, sabi po dyan. Laps from those who kneel down to drink. 300 of them drank from cup hands, lapping like dogs. Alam po ninyo, nung dinala yung 10,000 doon sa may tubig, dahil uhaw na uhaw po sila. Yung iba ho, lumuhod, pagkatapos sinubsob yung kanilang muka para makainom. Yung iba naman po, ang ginawa nila, nakaluhod nga sila, pero sumalok po sila sa kamay nila, pagkatapos uminom po sila. Natural po, kung lulusubin kayo ng kaaway at kayo ay umiinom na nakasubsob ng ganyan, hindi mo alam, nasa likuran mo na sila, ang mga kaaway, isubsob na nakakanita makanyan. Matay na ka. Kung nakaluhod ka, tapos umiinom ka ngayon, sumasalo ka ng tubig sa kamay mo, sa palad mo, tapos nilalagay mo sa bibig mo. Alam mo kung may dumarating na kalaban. Kaya yun ang pinili ng ating Panginoon. 300 lang po yun ang gumawa. Kaya nga, dito ano po ang sabi, the Lord said to Gideon, with the 300 men that love, I will, sabi po dyan, save you and give the Midianites into your hands. Let all the others go home. So Gideon sent the rest of the Israelites home, but kept the 300 who took over the provisions and trumpet of the others. Alam po ninyo kung ano ang dala-dala nila dito? Trumpeta po. Trumpeta at saka po yung palayok, yung banga na may ilawan. Kaya nung umalis po yung 22, yung 9,700, ano po, kasi 300 lang yung natira doon sa 10,000 eh. Ano po, pinaiwan ni Gideon yung mga daladala nilang yon. Natural po, may espada naman sila. Ano po. Kaya, makikita po natin, nung gabing yon, ang sabi ng ating Panginoon kay Gideon, get up, tumayo ka nga dyan, sabi niya, no? Pumunta ka ngayon sa kampo ng mga kaaway, sa mga Midianita. Ano po, sa mga Amalekaya, doon sa kampo nila. Ang ibig pong sabihin nito, pumunta ka ron, tiktikan mo la, lawen mo la. Ano po ang sabi diyan? Ibibigay ko sa iyo ang mga Midianita, ang mga kalaban mo, sabi niya. Kung ikaw ay natatakot, natural,
135,000, ikaw lang mag-isa pupunta ron, mag-i-spy ka. Kung nakita ka nila, edi kahit nakurot-kurot lang, mamamatay ka. May takot din si Gideon. Alam ng Panginoon, tatakot ka, tukime kasi pura, ingke kang serban. Munta kayo ka rin, sabi niya. Ginawa naman po ni Gideon yun, sinama niya si Pura. At noong pagdating po nila doon, nakita nila, aba, sabi niya, kasing kapal po sila ng lokos. Yung mga balang. Paano mo kami takutan kanita, hindi ka matatakot. Na face to face, kung kayo po, kung ako, si Gideon, kayo yung mga kalaban ko. At puno yung na yan. Kapag pinuno mo ito, mahigit sa 300 hindi ako masasyak. Pambihira, paano ko lalabanan to? Paano ko matatalo ito? 300 lang kami. Pero alam po ninyo, kapag merong pinapagawa ang Panginoon sa atin, sumunod lang po tayo. Lord, naninggawang ko Kenny, ako naman baling pagawa mo. Hindi po pwedeng hindi tayo bibigyan ng direksyon ng Diyos. Hindi pwedeng hindi niya ipapaalam yung pamamaraan niya sa atin. Ang kailangan lang po natin, sumunod po tayo. Kaya po dito, noong nakompleto po ni Gideon yan, meron pong dito pinagawa ang ating Panginoon. Bumaba nga sila, pagkatapos, nung saktong pagbaba po nila, eksakto naman po, magpapalitan ng gwardiya niyan. Natural po, hindi naman tutukan ng ganyan yan, di nakita na sila. Natural, nakatago pa rin yan. Yung dalawa, si Gideon at saka si Pura, may narinig sila ngayong nag-uusap. Ang sabi nung isa, alam mo bro, nakapanaginip ako kagabi, sabi niya, may napanaginipan ako. Merong isang malaking tinapay na gawa sa barley, sabi niya. Pagkatapos, dahil nasa itaas, nagdurang-durang ngayon. Nagpaikot-ikot, nagtumbling-tumbling yung tinapay. Pagkatapos, tumama doon sa tolda ng mga Midyanita, nawasak. Sabi, aro! Sabi nung isa, yapi na nga manuang ko kanyan yan. Sabi niya. Ano po ang sabi? Basahin po natin. Gideon arrived just a man was telling a friend his dream. I had a dream. Sabi po nung isa. He was saying, a round loaf of barley, bread came tumbling into the Midianite camp. It struck the tent with a such force that the tent overturned and collapsed. His friends responded, this can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash. The Israelites, God has given the Midianites and the whole camp into his hands. Aro, yan na po yung sasabyang ko, ananing metong. Yapi na yan, ana. Ikay yan, ana, Gideon yan, yung anak ng Joash, ana. Ing Israelita. Ngeni, ing Diyos, ana, binyena na orang Midianita. Kaya, sinambot no kanyan din, ana. Ingkay. Ano po ang nangyari dito? Bumalik po itong dalawang ito sa itaas. Doon sa kampo po nila kung nasaan yung 300. Bali, 300 tula kanyan, ay 301. Kasama siguro si Pura doon sa 300. Kasi hindi kasama si Gideon yata doon sa 300 Basta yung naiwan, sabi. Yung uminom na sasalok la. 300. Kaya nga pinuntahan po ni Gideon. At doon po, nung marinig po ni Gideon yung sinabi nung isa, alam po ninyo kung ano nangyari? Talagang nagkaroon po ng confirmation. Ang sabi ng ating Panginoon, ibibigay ko sa iyong mga kamay ang mga Midianita. Na-confirm po doon sa sinabi nung isa. Kaya ano ang ginawa ni Gideon? Siniklodya. Sinambayak yung Ginoo. Tayo po, pwede bang mangyari sa atin ito? Kapag may sinabi po, meron kang nakikipagbaka ka,
sa karamdaman, sa problema, kapag sinabi ng ating Panginoon, by His wound, by His stripe, you are healed. Ang dapat mong gawin, panghawakan mo yun. Paniwalaan. Pag sinabi ng ating Panginoon, ikaw ay more than conqueror ka. Pag sinabi niya victorious ka. Panghawakan mo lang yun. Sundin mo lang yun. Ano po ang ginawa ni Gideon? Nagpuri siya sa ating Panginoon. Confirm na, Lord, balo ko po, kinayap na ako. Lord, salamat po. Kung pamilya po ang pinag-uusapan, Lord, salamat po. Maayos na yung pamilya ko. Relationship, Lord, salamat po. Kasi po, ang Diyos kahit kailan, sa aking experience po, dadanas ka ng napakabigat na mga problema. Pero ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Napapagal ka na, lumapit ka sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya yan, kabigatan mong yan. At ipamararanas ng Diyos yung kapayapaan na nagbubuhat sa Kanya. Nahihirapan ka na ba? Sa pinansyal, idulog mo rin sa Diyos yan. Huwag kang maligalig. Magpasalamat ka. Masikang ka pa. Mahangis na hawa ka pa. Piyera pa yan. Sigurado yan. Ipagkakaloob ng ating Panginoon. Hayaan mo yung battle plan ng ating Panginoon ang sundin po natin. Ang battle plan na yan nandito. Laging nandyan. Lagi tayong bumabalik dito. Sa Holy Scripture. Sa Biblia. Sa salita ng ating Panginoon. Kaya po, noong si Gideon, na-confirm yung sinabi ng ating Panginoon sa kanya, may pasalamat na iking Ginoo. At dito po, makikita po natin diyan, ang sabi niya, Kenny, ay ninggawan tamo. Dahil 300 sila. Kami, sabi niya, dito kami. 100 po yan. Hinati-hati niya sa 3 parte po yan. Tigo 100. Kayo, punta kayo banda roon. Yung isa dito, kami doon. Lagi nyo kami titignan. Tignan mo ako. Sabi niya, tignan ninyo ako. Kung ano yung ginawa ko, gagawin ninyo. Kaya nga po, noong nakapaikot na sila, ano ang ginawa nila? Ano yung hawak-hawak po nila? Trumpeta at saka yung palayok, yung banga po, na may ilawan. Ano po? Kaya, merong sinabi dito si Gideon. Ito yung inyong isisigaw, sabi niya. No? Ang sabi po diyan, kapag sabi niya, binlow na yung trumpet at binasag na po yung mga palayok, sumigaw kayo para kay Yahweh at para kay Gideon. Yun ang isisigaw ninyo, ha? Sabi niya. Yun ang isisigaw ninyo. Pagkatapos po, ginawa na nila yan. Nung malapit na sila sa kaaway, hinintay nila yung hudyat po ni Gideon. At pagkatapos, nag-blow na po sila ng trumpet. Binasag na nila yung mga palayok po na hawak-hawak nila. Natural, yung 300 po na magbo-blow ng trumpet na sabay-sabay. Tapos yung 135,000 na natutulog, hindi ba sila maliligalig? Hindi ba sila maalimpungatan? Ano ito? Sabi po ni Kaya nga po, ang Diyos na po ang gumawa ng paraan doon. Sinunod lang po ni Gideon yung pinagagawa ng ating Panginoon sa kanila. Habang binublow po nila yung trompeta nila, yung 300 na yon at saka yung mga palayok at saka yung mga ilawan, hawak-hawak po nila. Ano ang nangyari doon sa kaligitnaan ng mga kaaway po nila? Sila nagpatayan. Yung iba po, kumaripas ng takbo, tumakas. Pero hinabol pa rin po nila Gideon yan, yung mga tauhan niya po. Talagang inubos po nilang lahat. Noon po ang Diyos, pag sinabi niyang ubusin mo, patayin mo lahat, wala kang ititira, dapat gawin mo. Dahil pag hindi mo ginawa, yan ang magiging tinik.
Kung babasahin pa po ninyo yan, diretso na yan, yung kwento ni Gideon, yung kanyang mga kapatid, hindi po nila sinunod yung pinagawa ng ating Panginoon. Hindi po nila pinatay o nilipol lahat ang mga Canaanites. Kaya yan ang mga naging tinik sa kanila. Sa panahon pong ito, kung pagmasdan po ninyo ang bansang Israel, kung paano sila nakikipaggera, tignan po ninyo kung ano yung style nila. Sabi ko nga, kanina pong pinag-aaralan ko ito, inano ko doon sa sitwasyon natin ngayon, kung paano nakikipaggera ang mga Israel ngayon. Sila Netanyahu. Hindi ba inuubos nila lahat? Kung ipapakita salita, hindi lang pinapakita eh. Pag may pinakita po, pakita mo talagang wasak lahat eh. Walang natitira. Talagang pinapaalis nila lahat. Sabi ko, oo nga Iniisip ko po, baka si Netanyahu, binabase niya ang mga kwentong ito kung paano nakikipagdigba ang mga Israelita noon. At ngayon, ginagawa niya sa modernong panahon po natin. Kaya naisip-isip ko nung tinitignan ko, oo nga sabi ko. Kaya nga pag sinakop nila yung isang lugar, wala silang tinitira. Pinapalayas nila lahat eh. Kaya nung makita ko po ito, oo nga tama nga. Kasi kapag hindi nila ginawa yan, yan ang magiging tinik sa kanila. Sa atin po, sa buhay po natin, ano po yung mga midyanita na pinatatanggal ng Diyos sa atin? Ano yung sinasabi niya? Tanggalin mo na yan. Pero nag-iiwan ka pa rin kahit kaparonggit. Tapos hindi mo napapagmasdan. Hindi mo alam. Yung pala lumalaki yun. Yun ang nagiging hadlang sa iyo para ikaw ay hindi tunay na makapaglingkod na 100% sa ating Panginoon. Meron po sigurado yan na pinatatanggal ang Diyos sa atin. Tandaan po ninyo, hindi po makakakilos ng 100% ang ating Panginoon kung hindi tayo makipag-cooperate. Kung hindi tayo susunod doon sa kanyang mga pinagagawa sa atin. Kaya nga po, paano nagwagi sila Gideon dito? Dahil sumunod po sila sa ating Panginoon. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 5 up to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Noong pong sumigaw, noong nilusob na ng mga tauhan po ni Gideon, ang mga Midianite. Alam po ninyo yung sinigaw. Ano ba yung pinasisigaw ni Gideon sa kanila? Hindi ba? Para kay Yahweh at para kay Gideon. Pero noong sumigaw na po sila, ang sabi ng sigaw nila po, tabak ni Yahweh at ni Gideon. Sabay-sabay po silang sumigaw noon. Kaya makikita mo, nagkagulo po, naubos yung mga Midianita, mga Amalekaya, at saka yung mga Eastern people po. Naubos lahat yan, wala po silang tinira. Doon sa 300, kung iisipin mo, kaya mong ubusin ba yung 135,000? Doon lang sa trompeta at doon sa sigaw ninyo, yung tabak kay Yahweh at kay Gideon. Alam po ninyo, ang kumilos doon sa gera na yun, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Jesus. Ano po ba yung gera na meron kayo? Na pinaglalabanan po ninyo ngayon? Dito po sa napag-aralan po natin, hayaan po ninyo yung plano ng Diyos ang masunod po ang mangyari para manalo po tayo. Spiritual po ang pinag-uusapan dito. Hindi natin nakikita ang kaaway. Pero ano ang dapat nating isigaw? Sa pangalan ni Jesus, Satanas, binigyan ako ng kapangyarihan, ng kapamahalaan ng aking Panginoon para Para lupigin ka. Sa pangalan ng aking Panginoon Jesus. Amen po ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Unfailing faith is trusting and obeying God without hesitation, even if His ways are incomprehensible
henceforth. Kahit hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan, sundin mo lang, sumunod ka lang, magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Mananalo tayo, mga kapatid. Ano man po yung battle ninyo, ano man yung gera na yan, kung nasa saan kayo ngayon, trust and obey. There is no other way but to trust and obey ang ating Panginoon. Mag-review na po tayo, the unfailing faith of Gideon. Gideon believed in what God had said about him. Gideon demolished idols and built God's altar. Gideon trusted and obeyed God's battle plans. Sa Romans chapter 12 verse 2, very familiar po na verse sa atin. Ang sabi diyan, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Dito po ang battleground natin sa ating pong kaisipan. At dapat ito po ay matransform, ma-renewed, para hindi po tayo ay kumomporme sa takbo ng panahon na ito, sa mundong ito. Dapat po ito nakaayon po sa salita ng ating Panginoon. Ito lang po ang pwedeng magbago sa ating kaisipan at wala na pong iba. Ito po salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Salamat sa mensahe ng ating Panginoon po sa gabing ito. At ang dalangin ko po, kung paano yung dalangin ko kanina, na binuksan ng Diyos, ng Banal na Espiritu, ang inyong pangunawa, upang ito pong mensahe ngayon, lalong-lalo na yung kung may idolatry pa po, may idols pa tayo sa buhay po natin, o even po yung literal na mga idols na nasa bahay, ayaw po ng Diyos yan, may sumpa po yan. Tanggalin na po ninyo yan. Ano po, manampalataya po tayo sa tunay na Diyos. Ang Diyos po natin na nabuhay na muli, hindi po na natiling nakahiga o patay. Buhay po ang Diyos natin. Bakit buhay? Dahil noong tanggapin ninyo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, kaya kayo naririto. Mahal na mahal po kayo. Sa mga bisita po natin, mahal po kayo ng ating Panginoon. Hindi po, wala pong aksidente. Hindi po aksidente na naririto kayo at narinig ninyo ang mensahe ng ating Panginoon. Mahal na mahal po kayo. Katulad po nung sabi ng salita ng Diyos, noong pa man, nakasulat na po kung ano ang mangyayari sa buhay ninyo. Yan, yung pag-a-attend po ninyo sa gabing ito, nakasulat na po yan doon sa aklat ninyo, sa aklat ng ating Panginoon. At nawa ang panalangin ko po, kung hindi pa po ninyo tinatanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili ninyong tagapagligtas, ang gagawin lang po ninyo, sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, i-confess mo. Kanino mo i-confess yung kasalanan mo? Hindi po sa tao, kung hindi sa Diyos. Ayan po. He is faithful. Tapat po siya. And just matuwid po. And will forgive your sin as our sins. And purify at lilinisin niya po tayo sa lahat ng mga marurumi po nating ginawa. Yan lang po yung gagawin ninyo. Sa Romans chapter 10 verse 9, ang sabi po naman dyan, Romans chapter 10 verse 9, if you declare, kung ipapahiwatig mo, kung sasabihin mo ng labi mo, Jesus is Lord, si Jesus ay Diyos, dahil po may mga tao na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ano po ang sabi dyan? And believe, at maniwala ka, manampalataya ka in your heart, sa iyong puso, that God raised Him, na ang Diyos
binuhay niyang muli. Sino ang binuhay niyang muli? Walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Kristo. From the dead, you will be saved. Hindi na po ninyo dapat pasakitin pa, hampasin, lumuhod ng napakalayo ang mga sarili ninyo. Yan lang po ang dapat ninyong gawin. Ganyan po kayo kamahal ng Diyos. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Hindi po namimilit ang Diyos. Kaya doon sa John 3:16, For God so loved the world. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos Ama kanino? Sa bawat isa't isa sa atin na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yung bugtong niyang anak? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Whosoever, kung sino man, hindi namimilit ang Diyos, meron pong kondisyon doon. Whosoever, kung ikaw tatanggapin mo ang ating Panginoong Heso Kristo bilang sarili mong tagapagligtas, hindi mo matitikman yung buhay na walang hanggan doon sa impyerno kung hindi makakamit mo yung buhay na walang hanggan na kasama mo ang ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, hindi po aksidente na naririto kayo. Narinig ninyo ang mensahe ng ating Panginoon. Ang dalangin ko po, huwag ninyong ibaliwala. Tayong lahat, meron po tayong expiration date, tandaan po ninyo. Una-una lang naman. At the end of the day, sa Diyos pa rin po tayo haharap. Kaya naririto ka, mahal ka ng Diyos. Pinaalam niya yan sa gabing ito, sa inyo, sa bawat isa sa atin. Mamaya po mananalangin tayo. Kung gusto po ninyong tanggapin ang ating Panginoong Hesus Kristo bilang sarili ninyong tagapagligtas, malaya po kayo. May free will po kayo. Meron pa akong quotation na laging binabanggit. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Choice po ninyo sa gabing ito. Narinig po ninyo ang banal at makapangyarihan na salita ng Diyos. Nasa sa inyo po ngayon kung tatanggapin po ninyo yan. Tayo pong lahat ay tumayo.